wala na patumpik-tumpik pa. Yes, go! Laban, be! Okay. Quick observations, no? Quick observations muna tayo. Mukhang totoo ang nilamon ng buhay ni ni Sheila, ni ating Sheila, ni Maring Sheila, si Ante Jervil noong nung pre-trial conference. Parang totoo nga, parang totoo ang chika. Given, ang nilamon daw niya noon, sila Kapunan, yung mga private prosecutor. Sino nagsabi? Kasi, nung pre-trial, ang humarap naman talaga sa pre-trial, hindi naman yung mga congressman na prosecutor. Ang humarap, mga private prosecutor, sila Kapunan, ganyan. At yun ang nila, di ba biglang niregla tong si Kapunan kahit menopause naman na siya. Di ba sabi niya, niregla daw siya. Ayun. Siya. Oo, pero si Ante Jervil, talagang kung nakita natin si Ante Jervil, no, talagang hindi niya nasagot. Simple naman yes or no. Yung tanong kasi tinatanong lang siya kung emerald ng arraignment. Mahilig kasi mag-declamation si Ante Jervil. So nag-declamation si Ante Jervil na-imbierno si Ate Sheila. So si Ate Sheila, sinabi niya, tinatanong ko lang if it's hindi niya sinagot ni Jervil. So parang so yung motion ni Jervil strike out. Pagkatapos siyang basahan ng pagkatapos himayin ni Ate Sheila ang rules of Senate, no, talagang hindi na nakasagot si Jervil. Kasi kung si Jervil may confidence siya, kung naniniwala siya dun sa kanyang sinasabi noon, sinagot niya yun eh. Hindi niya sinagot. Kasi parang, sige na, ako yun. Parang napagiging na lang si Ate Jervil, okay, fine. Ganyan na lang siya. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating unang Blow by Blow na episode ng impeachment trial. Ngayon nagsimula ang nagsimula na ang impeachment trial at I think it's a win, no? Generally, it is a win. Maraming nakakabuisit kasi they have been repeating their narrative for the past 2 years. Same shit, same kabulshitan. So, part of it talagang nakakapanginib ng laman kasi parang nakarating na talaga tayo dito. Talagang gagastos talaga tayo ng pera ng bayan para sa bullshit na to. Pero nandito na tayong lahat. Might as well pag-usapan natin at himay-himayin natin kung hanggang saan tayo makakarating nito. Bago tayo magsimula, sinend ko na ang link kay Sas. So, tawagin nyo na si Sas dahil si Sas ang may pakana nito. Si Sas ang may pakana nitong live na ito. Sabihin nyo kay Sas, nasend na ni Joey ang link, ang hagdan. Pumunta ka na. Okay? Marami tayong pag-uusapan ngayon. Ayan, okay? So anyway, batiin lang muna natin ang mga nasa honor rolls natin ngayong gabi bago tayo magsimula ng ating kwentuhang malala. Yen 3068, hello po sa inyo. Celine Garcia, hello. Ming Lee, RM 0890, hello. Casey, Juen Hiver, hello. By-in Ronical, hello. Juen Hiver. Ayan, naghirap naman ang mga pangalan. Evian Salvania, hello. Mariam Vlog, OFW, hello po sa inyo. Andrea Fox. Au Salvania, Berry Child, hello.
Who Does Not Pay? Hello, Jemonito. Mikats, Fernando Guerrero, hello, hello. Nicolay, ready na tayo sa kape at tsaa. Ayan. Replay na lang, late na bukas na. Sabi ni Kay Miraflores, okay lang yan, pag inaantok, matulog, mag-team replay na lang. Ayan. Hello, hello, Togethers Club. Who Does Not Pay? Chimi. Jupao Gasol, hello, hello. Zen Music for Soothing Relax at 183. Nicolay, hello, Mikats. Ngayon pa lang ako nag-replay ng impeachment kanina. Ayan. Lani Miranda, Fernando Guerrero, my beshi. Zenny Ponce, Avril Daisy 9, Tita Zenny Ponce, hello, hello po sa inyo dyan. Ayan, Chimi, Jupao Gasol, 16 votes plus, Attorney Sheila, win na tayo, Matic. Okay. Vicky on the go. Ayan, Misay July, Niv Miel May. Ayan, okay, madami na kayo dito. Tita Gareth Malaya, hello, hello. Marichu Tongol, hello po sa inyo. Dang Moreno, Ron, Pandalito, Catherine Ann Grimaldo, hello, hello. Meme23 TV, Audrey Stewart, malapit ko na matapos yung live mo kanina, Miss Joey. Good morning from Montreal, Canada, where our freedom of speech is not barred. Correct. Correct. Ayan. Blessing to all of us. Nakita na tunay na kabubuan ng mga dilawan. Ba't kumakanta si Truth Seek? Kaya DDS Vancouver, hello, hello. Hello sa inyo sa Vancouver, Canada, at hello sa freedom of speech ninyo na napaka-bongga. We won the first round. Yeah, I think so. The performance was really good from all directions. From the senators, from the lawyers of VP Sara. Nasa advantage tayo, no? VJ Ann, hello, watching from UAE. Teka, ang dami nyo na. Rita Delphine, hello po sa inyo. Ma'am Maria Restomi, maraming salamat po sa inyong paunang super stickers. Ayan, okay. Mag-monolog lang ako, no? Hello, Strictly Under Duress. Magandang gabi, mga kapuyatan. At kay Miss Joey, mukhang di tinatabla ng stress. Ayan. True, laban lang tayo. Laban lang tayo. Kahit pinapakiusap tayo sa mga madam, dahil maraming high blood kapag natatanong kung bakit sila may maraming pera. Ayan. Choco 1023, hello, matulog na rin soon. Ayan. Okay lang yan. Pag inaantok, matulog, mag-team replay na lang. Ayan. I'm so glad na kampi natin. Grade 11 student here from Iloilo City. Nakakapagod na ang bagong curriculum. Mas maganda pa yung curriculum ni Sarah. Sabi ni Angelo. Thank you, Angelo. Grade 11 is senior high school, ano? Senior high school. Wow. So ano na to? Sa panahon namin, parang first year college na to no? Grade 11. Ayan. Okay lang yan. Grind lang ng grind, Angelo. Mararating mo rin ang pangarap mo. Ayan. Laban lang, Senator Marcoleta. Okay, let's start our discussion for today. It's not part of the impeachment trial, pero may impact to. Yung impeachment trial, may impact to sa nangyari kay Senator Marcoleta. Today, Senator Marcoleta was he is in the custody of the government, and okay, nasa kustodiya na ng gobyerno si Senator Marcoleta. So today, kaninang umaga, si Senator Marcoleta ay pumunta
sa Sandigan Bayan para mag-file ng petition ng motion to quash yung kanyang warrant of arrest. Okay? And I was told that when Senator Marcoleta filed this motion to quash the warrant of arrest, hindi na siya pinalabas ng Sandigan Bayan. At of course, pinunta na nga siya doon at in-apply na yung kanyang warrant of arrest. So yung mga nagsasabi na kasi sa totoo lang, hindi naman siya nagtatago, no? So, in effect talaga namang, nagpasakop naman talaga si Senator Marcoleta sa long arm of the law. So, nagpunta siya sa Sandigan Bayan, hindi na siya pinalabas, nilimatahan ng kanyang freedom from there, and hindi naman siya nakipagbuno na. At tinanggap niya na yung, yung pag-enforce ng warrant of arrest sa kanya. And from what I heard, let us include Senator Marcoleta in our prayers. From what I've heard, he is now confined. His health is not in a very good shape. I think because of the stress. Senator Marcoleta is not young anymore, no? Parang 70 plus na to si Kong Marcoleta, si Senator Marcoleta eh. Matanda na si matanda na si Senator Marcoleta. And from what I've heard, meron siyang mga dinaramdam ngayon Because it has been a long day for Senator Marcoleta. So, they chose to apply the warrant of arrest today, and he got arrested on the same day that the first impeachment trial is going to happen. So yung wag tayong magbulag-bulagan na dito ako naiinis dun sa mga DDH yung sa mga galit na galit sa sabi nila, naniniwala kami politically motivated. Ayan, sabi nilang gano'n. Politically motivated. I agree, political motivated. Kasi sabi ko, huwag tayo magbulag-bulagan na politically motivated ang mga nangyayari, ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Yun talaga yan. It's not about enforcing the law. It's not about, gustong i-curb ang corruption. Hindi yan yun. Gusto ninyong arestuhin si Senator Marcoleta because he's going to propound serious question, sharp questions during the impeachment trial, and it's going to be very difficult for them if nandiyan yung mga batikang lawyers sa Senado. Kagaya ni Senator Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano. And if Marcoleta is in there, who's very, very skilled pagdating sa pagtatanong ng mga pointed question, they want Marcoleta out, Marcoleta being in jail is one less headache for them. Oh my God, 77 na raw si Senator Marcoleta. Matanda na talaga, no? Matanda na talaga. Ayun. Well, ngayon kasi wala silang pake. 77 years old, they do not think that it is something. Nung panahon ni PRRD, merong mga humanitarian considerations. Pagdating kay Juan Ponce Enrile, kung matatandaan ninyo, ikukulong na rin yan dapat si Juan Ponce Enrile, di ba? Tapos pinalaya siya for humanitarian consideration dahil matanda na siya. And then, he lived 20 more years after that. Di ba? Okay. Sabi ng mga DDH, bakit si De Lima rin naman nun, politically motivated rin yung pagpapakulong kay Leila De Lima. I think it's not
100% false. I think meron din naman talagang political aspect yung pagpapakulong kay Leila de Lima. Okay? But there is a huge difference. Okay? Yung pagpapakulong kay de Lima is within the framework of the national policy of PRRD. Si PRRD merong war on drugs noong kanyang administration. Okay? Leila de Lima was imprisoned. Okay? She was arrested, tried, and eventually found not guilty because of drugs. So, merong ongoing war on drugs ang administrasyon noon. Si Leila de Lima na-aresto on the basis of that. Okay? And there were witnesses. Nagkamatayan lang yung witnesses. Nag-atrasan lang yung mga witnesses eh. 'Di ba? And eventually, it made her ultimately declared as not guilty. But can we imagine kung kunwari hindi nawala yung mga witnesses niya, kung hindi nagsipag-atrasan yung mga yon? Iba sana yung storya natin ngayon. 'Di ba? Is it politically motivated? Meron bang politics? Meron bang bendalo na nangyari nung panahon ni de Lima? Oo, meron din. Pero in favor of Leila de Lima. Because Leila de Lima at that time, nung hini-hear yung kanyang kaso, hindi siya dinala sa regular kulungan, sa regular detention facility. May bendalo na nangyari nung panahon ni de Lima. May preferential treatment sa kanya eh. Sa NBI facility siya dinala, hindi naman siya napunta sa hindi naman siya napunta sa normal na kulungan. Okay? And also, kung hindi nagkanda-matayan or hindi nagkanda-atrasan yung mga witnesses against de Lima, iba ang storya natin ngayon. But anyway, everything is said and done. De Lima was ultimately declared to be innocent. And yes, may politika rin dahil de Lima was visited by American legislators during the time na imprison si de Lima. May mga pressure, external pressure sa kaso ni de Lima. So yes, tama kayo, may politika rin na nangyari nung panahon ni de Lima. Pero kung ano man yung politikang nangyari nung panahon ni de Lima, it favored her. Yung proseso ng pag-try, pag-aresto, and everything that was applied to Leila de Lima during that time was not out of ordinary. Tinrato siya ng makatao sa pag-aresto, tinrato siya ng makatao sa pagkakakulong, at yung ginagawa sa kanya ay ginawa rin largely sa ibang mga taong similarly situated. Okay. Ngayon, yung kay Marcoleta, de Lima was actually even allowed, to certain extent, to participate doon sa kanyang trabaho. Nakakapag-post pa nga si de Lima nun eh. Nakakapagsalita pa nga si de Lima nun from inside the detention facility. So yes, may politika nung panahon may politika din nung panahon ni de Lima nung nakulong siya. But kung ano man yung politikang nangyari nung panahon ni de Lima, it favored her situation. Can we say the same dito sa nangyari kay PRRD or kay Rodante Marcoleta? Marcoleta was imprisoned, was arrested, conveniently on the same day na merong impeachment trial. At saan siya in order na dalhin? Sa Quezon City Jail. Sa Quezon City Jail siya iko-commit. Nagkasakit lang ngayon si Marcoleta, nasa ospital daw siya. That's the latest thing that I've heard. I hope he is fine. I hope Senator Marcoleta is fine.
Laban lang po, sir. Nasa panalangin po namin kayo. Maraming salamat po sa hindi bitaw. Nakulong din pala si Defensor, 'di ba tao din siya ni GMA? Yes. Mike Defensor is also in detention. And I think one or two more others. So wag niyo po kaming gaguhin na parehas ang sitwasyon ni De Lima at ni Rodante Marcoleta. Hindi sila parehas. Kasi yung political motivation ngayon is not to their advantage. Kung ano man yung political value ni De Lima nung panahon ni PRRD, hindi siya deprive doon. Nakaka-epal pa nga siya sa Senado noon eh. Kaka-participate pa nga siya eh. Nakakapag-post pa nga siya eh. If the political motivation was to silence De Lima, she should have been silenced nung nandun siya sa loob ng detention facility. Okay? But she was not. So wag nyo kaming putang inahin na parehas ang sitwasyon ni De Lima at ang sitwasyon ni Rodante Marcoleta. Okay? You put Rodante Marcoleta in jail because you do not want him to participate sa gitna ng impeachment trial ni Inday Sara. Why? Because takot kayo sa kanya. Ganun lang yun. Eto na ang may pakana ng lahat na ngayong live na ito. O alam niyo naman, kailangan parati tayong may recap for the day. Ang init kasi ng ulo mo. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. O magbigay kayo ng tip sa amin para hindi male-maletang. Para walang maletagang. Charot. Para walang maletagang? Tip para walang maletagang. Ayan. Magbigay kayo ng mga pangkape sa inyong mga mga vloggers. Para dahil sa inyo lang kayo lamang ang nagiging dahilan ng kanilang pagpapatuloy sa kanilang gawain. Kaya magbigay naman kayo ng pangkape. Char. So, wala na patumpik-tumpik pa. Yes, go! Laban, be! Okay. Quick observations, no? Quick observations muna tayo. Mukhang totoo ang nilamon ng buhay ni Sheila, ni ating Sheila, ni Maring Sheila, si Ante Jervil nung pre-trial conference. Parang totoo nga. Parang totoo ang chika. Ang nilamon daw niya noon, sila Kapunan, yung mga private prosecutor. Sino nagsabi? Kasi, nung pre-trial, ang humarap naman talaga sa pre-trial, hindi naman yung mga congressman na prosecutor. Ang humarap, mga private prosecutor, sila Kapunan, ganyan. At yun ang di ba biglang niregla tong si Kapunan, kahit menopause naman na siya. Di ba sabi niya, niregla daw siya. Ayun. Siya. Oo, pero si Ante Jervil, talagang kung nakita natin si Ante Jervil, no, talagang hindi niya nasagot. Simple naman yes or no. Yung tanong kasi tinatanong lang siya kung emerald ng arraignment. Mahilig kasi mag-declamation si Ante Jervil. So nag-declamation si Ante Jervil na-imbierno si Ate Sheila. So si Ate Sheila, sinabi niya, tinatanong ko lang if it's hindi niya sinagot ni Jervil. So parang so yung motion ni Jervil strike out. Pagkatapos siyang basahan ng pagkatapos himayin ni Ate Sheila
ang rules of Senate, no? Talagang, pak! Hindi na nakasagot si Jervil. Kasi kung si Jervil may confidence siya, kung naniniwala siya dun sa kanyang sinasabi doon, sinagot niya yun eh. Hindi niya sinagot. Kasi parang, sige na, ako yun. Parang napagiging na lang si Ate Jervil, okay, fine. Ganyan na lang siya. May ginawa rin yun ni Ate Moshila kay Jokno. Ginawa rin yun ni parang gustong bigyan ni Jokno si Auntie Moshila na presiding officer etong si Auntie Moshila nakakadalawa na to tanong ng tanong sa prosecutor. Dapat di siya nagtatanong sa prosecutor. Ganyan, kakadalawa na to, ganyan. Si Auntie Moshila. Sabi ni Auntie Moshila, if we're going to look at the record, I was not asking the prosecutor. The question was directed to the presiding officer. Natahimik na uli si Uncle. Si Uncle John. Natahimik siya. Kasi kung naniniwala siya dun sa kanyang panindigan, nilaban niya yun. True. Kasi si Ate Sheila mo palaban eh. Ay, hindi, mali kayo. Ganun talaga siya. Ito ang chika. So, ibig sabihin, gusto ko lang pakita yung vibe, no? Yung vibe ng dalawang panig. Yung prosecutor, parang wala silang gana. Una-una, bakit ko sabing walang gana? Yung opening speech ni Auntie Jervil. Bakla, aminin nyo, yung mga dilaw na nanonood dito or whatever, let's just look at it objectively. My God, it's rhetorically dry and full of demagoguery. So, alam na namin yung sinasabi mo, bakla, paulit-ulit mo sinasabi sa TV yan eh. Oo. Paulit-ulit mo sinasabi television. Wala bang, bakla opening speech to. This is an impeachment trial. And you are impeaching a public officer who got the highest ever votes in Philippine history. So, make it everyone's wild. Dapat yung naglatin si auntie mo Jervil. 'Di ba yung ang tawag dito, sabi niya parang hindi kailangan yung speech niya yung speech niya is justifying the impeachment. 'Di ba? So parang hindi niyo na kailangan i-justify yung impeachment kasi nag-i-impeachment na. Wala namang issue na i-justify mo pa yung impeachment. Kanina ba niya dinajustify sa senator judges or dinajustify niya sa taong bayan? In fairness, parang dinajustify. In fairness, sinijustify niya sa taong bayan kung bakit kailangan ng impeachment. Kasi sinasabi ng taong bayan, ano ba yan? Siguro, feeling ko, nagkaroon sila ng internal survey na parang yung mga tao, ano ba yan? Wala akong pakialam nyo sa impeachment, ganyan. Siguro ganun yung internal survey nila. Kaya siguro ganun yung speech ni Jervil. Kaya nga mga umpisa niya, para sa mga driver sa OFW, siguro iniisa-isa niya yung sinurvey nila na hindi namin bet yung impeachment. Wala naman kinalaman sa buhay namin yan. Ganyan. Parang ganun yung eksena. Sinabi niya na may kinalaman sa buhay nyo. Kaso yung explanation nyo kung bakit may kinalaman sa buhay nila, lagpag pa rin. Kasi ang issue ng karamihan ng taong bayan ngayon yung flood control. Correct. Dahil yun talagang may issue sa kinalaman sa buhay. Yung issue mo, gusto tigilin yung presidente. Napaka-self-serving no impeachment trial na violence daw. Hindi natin kailangan ng violenteng vice president. Mali nga yung inaano niya eh. Parang sabi niya, first time natin ng vice president magpapapatay ng pangulo para lang makaupo sa pwesto. Hindi ba yung sinasabi niyong threat, ang sinabi doon ni Inday kung mamatay siya, tagihin niyang si ganyan. So, paano siya makakaupo kung patay na nga siya? Kaya nga gusto niya, nagbilin siya, natigihin mo yan kung mategi ako. Hindi niya sinabing tigihin mo para makaupo ako. Parang, iba na yung,
alam niyo yung iba na yung accusation, biglang assassination attempt, as in live, as in ngayon, habang nakaupo, wala namang ganun na. Saan ito kaya makikita mo talaga, the prosecutor, wala siyang substance. Bakla talagang, tang-ina, kung sinong senador ang bumoto nito, kung makonvict dito si Inay, putang ina, lagot kayo taong bahay, putang inang issue. Bakla, ano yun? Diba? True. So, feeling talaga, wala silang kalatuloy-toy, the opening speech is not opening. you know, aminin mo ba? Aminin mo, pag opening, kailangan, pang opening talaga. Opening, ganyan. Kailangan talagang, di ba? Talagang dapat, umaano tayo dyan, di ba? Opening talaga. Oo, body beret. Pang body beret talaga yan. Body beret. Diba? Tapos, ang hiling niya pa i-compare si Luis Ro kay Miriam. Bakla, ang inang opening speech yan. Tang ina. Kahit siguro TV interview ni Miriam na hindi sinulat, mas maganda dyan. So, ang layo. So, don't make it's not gonna happen. The comparison, like super layo. Kung itong Miriam defensor ng Gen Z, I really feel sorry for you because the standards plummeted so much for your generation. So parang kung ito na yung kabibiliban ninyo, kung ito na ang standard sa inyo ng talino, kids, kumawa kayo. Oo, nakakaawa kayo. But do I care? I don't really care because that's your life, to each their own. Pero yun na nga, ako kung maganda yung opening speech ng kalaban, pupurihin ko. Because, taray, gagayin ako. Ang galing. Yeah. Pero, this one, tsaka siya, Like, tsaka yung opening speech. As in, yan ba yung mga tipong, i-quote mo? Wala nga quotable. Wala siyang quotable quotes. And yung yung parang sinircle out niya yung kanyang opening statement by saying na ang tawag dito, Vox Populi es Suprema Lex, ganyan. The voice of the people is the supreme law. Bakla ka ng taon. Bakla ka ng taon. Ang gusto niyong ipa-impeach yung pinili ng taong bayan ng 32 million. 'Di ba? Yun ang supreme law. Yung nung nangyari noong 2022, she received the highest mandate of any Philippine national politician, Yun na yung supreme law eh. Sabi, according to your, parang final, yung pag-circle out mo ng iyong opening statement, sinasabi mo na at the end of the day, kaya nyo ginagawa to, kasi nga nakikinig kayo sa voice of the people. And the voice of the people is the supreme law. Eh dito pa lang, di na kayo nakinig, be. Walang survey na nagsabi na nasa bottom ng satisfactory and approval rating si Inday, mga putang ina nyo. Pagkatapos niya sasabi, tapos ang final mo is, the voice, kasi kaya namin ginagawa ito kasi, kaya namin ginagawa ito dahil the voice of the people is the supreme law. Bakla, bayad ninyo survey, si Inday ang nangunguna sa approval. Diba? Yung presidente nyo negative. Siya yung negative bakla. So parang, ang labo nyo. So, kaya nga ayoko, hindi maganda yung, feeling ko talaga malulungkot ang beshi nyo kasi dineclare na 16 ang needed to convict. Bakla wala nang pumalag. Oo. Hindi kasi isa lang ibig sabihin niya kung bakit wala nang pumalag. They don't care anymore about convicting Sara. Yeah. Ito mga nangyari kay Marcoleta, this is revenge. At ang ayaw mong tumigil Revenge yung baka gagamitin na lang nila tong impeachment as smokescreen and then they're gonna do other things behind the scene like focus on the no election scenario, mga ganyan.
Oo, or kukunin na lang nila yung ano, mag-ano na sila, mag-iimpake na sila. Girl, I don't, um, well, depende kung na-defrost na yung pera, no? Kasi, nabigyan na ng go signal ng Sandigan Bayan, eh. Mm. Kasi yung claim na lang talaga ng Philippine government ang balakid para ma-defrost po ang fruits and vegetables. Okay. Walay na. Biglang dinrap na ng Sandigan Bayan ang claim ng Philippine government sa frozen fruits and vegetables. So, ibig sabihin, okay na tayo. Mukbang na ng gulay at prutas. Kaso, kaya siguro gusto rin nila na magpatuloy kasi nga, pag nakabalik si Inday, paklas at gawin na lang ibabalik niya yung kaso. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin na tapos na yung claim ng Sandigan Bayan, so i-abolish na yung PCGG? Dapat. Kasi may sunset clause naman talaga yung PCGG eh. So, ganun ba yan? Abolish na? Pero yun na nga, feeling ko talaga dead man na sila sa conviction kasi hindi na nila pinush na hindi dapat 16. Kasi kung 16 bakala, 13 lang kayo. So, minus kayo ng 3. Wala pa kayong 3. Kaso, yung mga nandyan sa inyo, feeling ko may mga babaliktad pa dyan. Oo. At feeling ko, kung hindi sila babaliktad, mag-abstain. So, mababawasan, ano? Oo, babawasan. Mag-abstain niya. Una, kita mo na hindi sure ang conviction. Kung senador ka, join ka ba dun sa 13? Mag-abstain na lang ako, bakla. Kung hindi ako join ng mag-abstain na lang ako. Diba? Kasi hindi talaga kayo sigurado, hindi na talaga siya mako-convict. Una, hindi na siya mako-convict. Tapos, ito pa yung nakakaloka. Yung mga tao nyo, yung mga kasama nyo dyan, hindi marunong sa batas. Yung sa kabila, may Cayetano. Tinanggal nyo lang si Marcoleta para mabawasan ng isa pang maingay. So, dalawang Cayetano. Tapos Amy Marcos pa. Marcos pa na marunong din sa Emerald. Correct. So, kahit very articulate din, ano? Very articulate din. Very articulate and very sharp. So, kahit yung tatlo lang, ano pa naman niya doon? So, anong gagawin nyo? Malalampaso kayo? Ikikenat-kenat nyo lang? Ikikenat-kenat nyo lang yung eksena? So, can you imagine, nagtanggal kayo ng tatlo. So, wala pa rin. Ano pa rin kayo, girl? Talo pa rin kayo. Kahit yung 13 pa, bumoto ng solid to convict, short pa rin kayo ng tatlo. Sino na may papalipatin yung tatlo? Ano sasabihin nyo kay Bato? O bumoto kayo ng para, ang package deal ba dyan? O para maangat natin itong mga level. Kasi, wala. Hindi siya, sino pa yung tatakutin ninyo? Bakla kahit ikulong nyo yung minority, hindi pa rin kayo mananalo. O di sabi ng minority, ikulong nyo kami lahat, bahala kayo, ano gagawin nyo sa Senado? Oo. Hindi ba? Bastusan na. Pero yung sinap nung walang pumalag sa 16, girl. Kaya lang nila tinanggal si Marcoleta kasi gusto lang talaga nilang bawasan ng mananalag. Kasi this is already a game of Ang gusto lang talaga nilang gawin dito is manghiya. Okrayin lang talaga nila. Wala namang bagong lalabas dyan, girl, sa mga ebidensya nila, ng mga nilagay nila sa impeachment trial. Ano mo gagawin ninyo? O, yung BIR tax record na gusto nyo na Emerald, pinabalik.
Tapos gusto nila ng bank statements. Parang, bakit gusto nyo ng bank statements? Bakit gusto paliwanagin yung tao ng tungkol sa kanyang wealth during sa impeachment trial? Unexplained, kasi hindi explain sa inyo. Is that even an impeachment offense? Because, Joey, bakit ganito yung wealth mo? Ay, hindi mo sa akin in-explain. I-impeach kita. Ha? Sino Pakialam mo sa pera ko, di ba? Pakialam mo sa pera ko, di ba? Diyos me. Ayun. Well, anyway, in the beginning, in the early part of the impeachment trial, Senator Alan Peter Cayetano and Senator Pia Cayetano emphasized the need to clarify issues, procedural issues, para dito sa impeachment trial. And I think that is a very, very important question. As we go along, merong hanging question dito na, is the Senate doing the right thing? Na-mention ko na to earlier nung live na pinanonood natin yung impeachment trial. Pero napakalaki kasing tanong nito. Napaka-importante nung tanong ni Alan Peter at saka ni Pia Cayetano. Dahil if you remember nung June 3 na merong special session, nagkaroon ng amendment ng impeachment rules kung saan nag-agree ang mga senador during that special session na maaari silang mag-elect ng presiding officer. Okay? Well, Senate President is the default presiding officer, pero pwede silang mag-elect ng presiding officer na maaaring pagbotohan ng mga senador na present. Majority of the senator na present. Okay? Why is this a very, very important question? Because it's going to attack the very legitimacy of the entire proceeding. And I'm so glad we have two lawyers on our side. This question was floated. Okay? And there's also a Supreme Court petition pertaining to the same, questioning kung legal ba yung mga ginawa ng Senado noong June 3, yung special session noong June 3. And one of those acts, itong ang amendment na to ng rules, I cannot emphasize more na alam ng Senado na they are violating their own rules. Why? Bakit? Bakit alam ng Senado na vina-violate niya yung sarili niyang rules? Because when the Cayetano-led majority tried to amend the rules, the Tito Soto-led minority at that time questioned the amendment, and ang isa sa mga argumento na pinroffer nila during that time was the fact na hindi kasi natin po pwedeng pagdesisyonan yan ngayon kasi you have to give us at least 1 day. Senate rules provide na pag mag-change tayo ng rules, you have to provide the rules that you want to amend, the provision you want to change and the amendment that you propose, and then give us at least 1 day bago pagbotohan yung amendment na yan. And so that is why, if you remember, yung very, very day na yan, I think it was May 3 yata yun, na session, na plenary session. Yung nag-walk out yung minority, yung nagtawag ng walk out tong si Zubiri. Meron po tayong ebidensya na naiintindihan ninyo na vina-violate nyo ang sarili nyong rules. Nung kayo na ang majority, wala nang 1 day. Same day pinropose ang amendment, same day inamend ang rules. So what is that? Your rule says, prior to that amendment, your rule says that it is the Senate President who stand to be the presiding officer
during the impeachment trial. And this is something that is in accordance with the Constitution, not because the Constitution outwardly proposes it na Senate President ang magiging presiding officer, but because that is the intent of the framers of the Constitution. So, sabihin na dahil nga hindi naman talaga nakasulat na Senate President ang magpe-preside, pero pag tiningnan mo ang intent ng framers ng Constitution, klarong-klaro that Senate President stands to be the presiding officer. So there is a huge question on the legality or at least the procedural the procedural consistency nitong impeachment trial na ito. And that has to be settled. Ngayon, ang sinasabi nila is, kasi wala naman, hindi pa naman nagsasabi ng TRO al Supreme Court, keneso. It's beside the point. Hindi nyo kailangan yung Supreme Court na magsabi sa inyo kung ano ang tama at mali. Kasi based on your previous actions, dyan sa Senado, alam ninyo na mali yung ginagawa ninyo ngayon pagdating sa pag-handle ng procedure dyan sa impeachment trial na yan. And so, actually, itong first impeachment trial na to, it started as a big joke. And lahat ng sa lahat ng aspeto talagang lugi sila dito moving forward. So, I would say that the first impeachment trial offered a lot of positive sa side ng defense. Actually, natutuwa ako sa defense because nakita mo talagang palaban. Mm-hmm. Alam mo talagang, can you imagine, dalawa-dalawa lang sila nagsasalita, Sir Jervil, si Jock, Kasi gusto nila magsalita, kasi gusto nila ng airtime. Syempre, re-electionist yan ng 2028. Gusto nila ng airtime, Mm-hmm. For media mileage. Pang media mileage na, lahat yan re-electionist ng 2028. Yung mga congressman na yan. So, might as well. So, pero, can you imagine, si Jervil, si Jock, isa lang humarap sa kanila. si Ate Sheila lang. Sheila lang, di ba? Si Ate Sheila lang. Tapos pareho pa silang sinopla ni Ate Sheila na parang, kung babasahin mo yung sinabi ko, i-rewind pa natin yung transcript, naka-address ito sa presiding officer. At very, very calm si Ate Sheila. Very calm, very thorough, sharp. And sharp as a knife. Mm-hmm. And very, wala siyang pinapalagpas. It's an ideal defense lawyer. Yeah. It's an ideal defense lawyer na talagang ang ina hindi ko kayo dadaan kayo sa butas ng karayom dito. Grabe yung opening speech. Punta na tayo sa opening speech ni Ate Sheila. Guys, you have to read the opening speech. Kasi una-una, what I first noticed there is it's a very well-organized speech. And lumalabas doon na, kasi si Ate Sheila, if you don't know guys, kasi siya literary scholar. So ang undergrad niya kasi is parang communication or something like that, or writing. Writing ba? Dali nga tinan ko nga. Sheila Season. Ang bigat ng speech niya, yung may laman kada bitaw. Oo, si Sheila Season, ang kanyang undergrad is communication arts. Tapos si Ate Sheila pa ay parang naging fellow pa siya ng poetry or something. So, makikita mo yung handle niya ng language. You see it. So, ayun nga, UP Los Baños, Bachelor of Arts in Communication Arts, major in writing. So, talagang,
Marunong sa language si Auntie. Marunong talaga siya sa language, di ba? And then, tas nag-law school, of course, no? May legal training siya, and then may emerald siya, um, uh, literary training. So, hindi mo siya mapapaikot rhetorically and legally. Yun ang mahirap, girl. Yes. Yun ang mahirap. Hindi mo siya mapapaikot legally and rhetorically. So ngayon, ang makikita natin ngayon dito sa ginawa niya, very well organized and very well structured yung kanyang speech. And grabe yung isa doon yung patama niya na yung live with modesty. Yung may keynote siya from the Constitution. So sabi niya na this doesn't only apply to the Vice President. Parang ganyan, di ba? It's also applied to to all public officials, including parang prosecutors who themselves are public servants. Alam mo yung merong yung speech ni Ate Sheila, hindi lang siyang speech delivered by a lawyer. It's really a speech delivered with sincerity. Meron kasi gano'n dinideliver lang. Alam mo yung may mga, lawyers will always, parang merong merong personal, may kirot. Ganyan. Kirot yung speech ni Ate Sheila. Merong hapdi at pighati at meron siyang pathos, ganyan. Pathos, ganyan. Spell pathos, Joey. So spell Pathos. Pathos. Define pathos. We need to get ChatGPT. Ayan. It's a rhetorical strategy or literary device used to evoke emotion in an audience. Pero yung kanya kasi, kaya alam mo talagang, meron talaga siyang training sa writing. Kasi classic model kasi yun ang writing eh. Kailangan, triangle yan eh. May pathos ka, may logic, may logos, saka may ethos. So kailangan, ita-target mo yung tatlo. Ethical, logical, and emotional in order for the speech to be persuasive. So this is the Aristotelian model, which I think na it was being taught in communication writing kasi classic model kasi yan eh. So yung kay Jerville kasi, pag titingnan nyo guys, it's just full of emotional appeal. Pero walang kulang sa... Walang logical, walang ethical. Walang ethical, yes. It's so panay panay emotional. Appeal to emotion. Tapos, yung mga ginagamit pa ng mga linya ni Jerville, because this is stale. This is stale. Mga Latin mo, very stale. Yung mga Vox Populi. Bakla pang, from fourth year high school, student council government speech. Yung mga Vox Populi, Vox Dei, bakla, parang, it's very, na siya, hindi siya fresh. Di ba? Bumubula pa yung bibig mo. Anyway, tapos, yung delivery pa ni Jerville, na-imperial talaga ako sa delivery ni Jerville dahil parang... Dramang-drama si ate. Tapos yung pilit na pilit yung pagkamahinahon, yung alam mo na, Bendy yan yung natural mo. Oo, basta yung mga lines dun sa speech ni Jerville, gas-gas na. Baka paulit-ulit na yung mga Latin na yan. Hindi na, wala, yung mga Vox Populi, Vox Dei, mga emirate. Alam mo yung mga bagong yan eh, parang nung fourth year high school ako, kasi pre-law ako din. Kasi kasi nung panahon kasi namin, para siyang yung system noon na, ngayon ng K-12, na pagdating mo ng final year, mamimili ka ng parang
ano bang gusto mo, management, ganyan. Kami may ganun na kami noon sa San Beda. So ako, nasa pre-law na section. So syempre, debate. So kami, syempre, bago ka, fresh. So yung mga ano mo, yung mga sa debate mo, may mga Latin. Para mas ano, 'di ba? Para kunwari napakalalim mong mag-isip. Oo, ganon. Pero syempre, Oo. I was fourth year, no? I was like, Oo. what, 16? So, I know, 17. I was 17 when I was like fourth year in school. So, ganun yung eksena. So, parang, it's acceptable when you're in fourth year high school kasi bago lang to sa'yo. Tapos, syempre, yung kausap mo, mamamangha na, mga naglalatin-latin na, nagaganyan-ganyan na. Kasi pang ano yun part of rhetorical books kasi yung mga Latin-Latin sa debate noon. I don't think now, no? Pero looking at that time, oh my God, cringe, but I was a teenager. still trying to use newfound phrases. Alam mo yun? Pero ito bakla, nasa harapan ka ng senador, nasa ano ka, tapos very historic ito na moment. Gagamitin mo yung mga pinakagasgas ng mga eksena. Walang literary, makikita mo na walang literary intelligence si Luis Tru. Yes. Walang moist. Walang moist. Alam mo, hindi Oo, parang bakla paulit-ulit yun ang sinasabi sa TV ang speech mo. Walang bago.